Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang Presidential Communications Office Undersecretary si Attorney Claire Castro, ang ating kapiling sa ating linya ng komunikasyon via Zoom. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me si Bombo Everly Rico. Welcome to the program. Yes, good morning. Good morning, Dennis. Good morning. Sino ulit yung kasama natin? Si Bombo Ever po. Ever. Good morning, Ever. Good morning sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong program. Ayun, maraming salamat po. Karoon tayo ng pagkakataon na magkausap sa umagang ito. Unang-una, ano po ang update sa issue? Kaya naman yung mga alingas-ngas. Since September, grabe ho yung alingas-ngas sa issue ng umano'y kudita, junta, meron pa kang junta, no? At iba pa mga kahalintulad ho nito. At paano ito ina-address ng Palasyo Malacanang? Kung meron man. Yusek? Opo, tama po kayo. May mga alingas-ngas pero alam po natin ang ating mga uniform officers, uniform personnel ay professional po. At sila ay tumutugon lamang sa kanilang mandato na protektahan po ang ating konstitusyon at ito pa rin ang sinasabi ng konstitusyon. Nakikita naman din po kasi ng taong bayan ano ang ginagawa ng Pangulo. Kaya siguro nahihirapan din po sila na kumbinsihin na mapatalsik sa pwesto ang ating Pangulo dahil nakikita naman po nila na ang Pangulo ay siya po ang nagtatrabaho para masawata sa ngayon ang mga issue tungkol sa korupsyon. Okay. There was once na nabanggit, I think twice na nga, no? Nabanggit ho ng Pangulo na bukas siya na magkaroon ng pakikipag-usap dito ho, sa panig ni Vice President Sara Duterte. May kinatawan na ho ba o any person na malapit po sa mga Duterte na nagpahiwatig ng kanila namang kahandaan ng magkaroon ng dialogo, pag-uusap sa anumang paraan at pagkakataon, Yusek? Actually, even before, sinabi naman po ng Pangulo na siya po ay open sa lahat. Hindi lamang po sa Vice Presidente, sa lahat ng mga kababayan natin, sa lahat na may concern, ay maaari po siya makipag-usap at open siya for a dialogue. Sa pagitan po nila, wala pa po tayong nadidinig mula sa panig po ng Vice Presidente kung siya man ay open sa pakikipag-dialogo sa Pangulo. Okay, bago ko ituloy yung iba pang mga katanungan, nais ko munang bigyan ng pagkakataon ng akin hong katandem dito, si Bombo Everly, na makapagpukol din ng ilang katanungan para po sa inyo. Right. Good morning po, Yusek. Ano po yung marching order po ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine National Police sa pag-aresto doon po sa mga sangkot sa malalaking usapin? Kabilang po yung umano'y mga big fish. At ano po yung inyo rin pong masasabi ngayon sa sitwasyon po ng ni Senator Bato de la Rosa na hanggang sa ngayon po ay no-show pa rin po sa Senado, Yusek? Opo. Ang Pangulo po, alam naman po niya kung ano ang kahihinatnan ng mga pagpapaimbestiga na ito. Alam po niya na maraming masasangkot, alam din po niya na maraming maaresto. Dahil yan naman din po ang nire-report ng DPWH at nakikita po sa mga nagaganap na pag-iimbestiga ng ICI, ng Ombudsman ng DOJ. At dahil dito, pinaghahanda niya po ang ating mga kapulisan, ang law enforcement agencies. Kapag nandiyan na po ang warrant of arrest, ay dapat handa po sila. Handa po sila na tugunan ang kanilang trabaho na iserve ang warrant of arrest sa sino man na maaaring makasuhan na at madala na ang kaso sa korte. Alright. As of now po... At patungkol naman po kay Senator naman po kay Senator Bato, sa ngayon ay wala naman po talaga pong update, wala pa pong official communication na masasabi na meron existing warrant of arrest na ipadala na sa DOJ. Siguro po, ang dapat lamang pong gawin ni Senator Bato ay tumupad kung ano po ang nasasaad sa batas. Wala man po siyang dapat katakutan dahil parang wala pa pong concrete na ebidensya na nandito na po ang warrant of arrest. Nasa Pilipinas na. Alright, that's clear po, Yusek. And kuhanan na rin po sana namin kayo ng comment po dun sa pagbiyahe po sa ibang bansa ni Representative Paulo Duterte, especially dun sa 17 countries. Normal lang po ba ito na sa isa pong elected official, in your opinion po? Sa ating palagay, alam naman natin na dapat ang public servant nagtatrabaho para sa bayan. So kung mas nanaisin nila na magbakasyon ngayon, dahil sabi naman niya, personal trip niya to,
At ang pagbisita sa 17 na bansa, ang gamit lamang niya ay ang kanyang sariling pera. Nasa sa kanya po yun. Kung ganyan po ang nais niya na pagtatrabaho para sa kanyang mga constituents, makikita naman po yan ng kanyang mga kababayan. Sa other issue naman po, Yusek, sa ngayon po, papaano po ba natin ina-address itong all-time low po na ating halaga po ng piso kontra po sa halaga po ngayon ng dolyar sa atin pong bansa, Yusek? Actually, ang sabi naman nila ngayon, ang inflation rate ay bumababa. So medyo good news ng konti yan. At hindi natin maiiwasan dahil pati yung ekonomiya natin ay apektado, unang-una dahil sa kalamidad. Sunod-sunod. Kung sunod-sunod ang nangyari na bagyo, may kasama pang lindol, hindi maiiwasan yan, na medyo maapektuhan ang ating ekonomiya. Nandiyan pa po ang usapin ng korupsyon. Pero ipagpasalamat na rin natin na sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr., nakikita ng taong bayan, nadidinig ng taong bayan kung ano ba ang mga nangyari sa pang-aabuso sa pondo ng bayan. Hindi tulad ng mga nakaraang administrasyon, ay hindi ganito kalawak ang pag-iimbestiga. Maapektuhan, tama ang ating Pangulo, maapektuhan talaga ang lahat tayo. Pero this is the right decision na dapat niyang gawin dahil kung hindi magpapaimbestiga ngayon, kailan? Kung hindi mapapanagot ang mga sangkot ngayon, kailan pa? So, ang hakbang na ginawa ng Pangulo, maapektuhan man ang kanyang administrasyon, ang ekonomiya, ito ang tamang desisyon para sa taong bayan ito. Alright, Bombo Dennis, your additional question. Okay. Yusek, nagbanggit ho ang panig ng Senado at ang Kamara na medyo extended yung kanilang mga schedule for the 2026 national budget. How about si President Marcos? Meron na ho ba siyang mga schedule or Christmas schedule para ho sa kanya and of course sa first family if there is any? Yusek, please. Tingin po natin, dahil sobrang tight po talaga na schedule at ayaw ng Pangulo ng reenacted budget, mukhang wala po talagang tulugan ito. So, aralin po to kasi hindi naman po biro na aralin itong kopya, itong enrolled copy ng GAP. So, kailangan po talagang busisin ito dahil ang gusto po ng Pangulo talaga ay malinis ang budget. Maging maayos ang budget sa susunod na taon. Okay. So, Yusek, siguro alam ko haharap din kayo mamaya sa isang press conference and siguro may mga bagay na, i-anunsyo din kayo at aabangan ng ating mga kababayan. Siguro mensahe na lamang ho para doon sa ating mga kababayan and of course yung mga nag-aantabay doon sa mga mga report from the palace and everything mula ho dyan sa panig ho ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Please go on po, Yusek. Opo. Sa mga kababayan natin, gusto lamang po ipaabot ng ating Pangulo na ang gobyerno ay nagtatrabaho para sa inyo. Nagtatrabaho din para po masawata, mapigil ang korupsyon sa ating bansa. At tandaan po natin sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., marami na pong malalaking isda ang napapanagot sa panahon ngayon. Marami na po. At hintayin na lamang po din natin ang mga susunod pang aksyon ng pamahalaan ng ating Pangulo para po mas mapanagot pa ang mga sangkot. At tandaan din po natin ang gobyerno ay lagi nandiyan para magbigay ng karampatang ayuda sa ating mga kababayan para po maibsan ang nadadamang kahirapan sa ngayon ng ating mga kababayan. With that, maraming salamat po, Undersecretary, sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo sa mga taga-subaybay natin sa Bombo Radio Philippines. Maraming salamat, Sir Dennis. Ma'am Ever, maraming salamat sa lahat. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin si Undersecretary Attorney Claire Castro ng Presidential Communications Office. At dito mga kabombo, yung ilang mga update from the palace and yung iba pang mga reaksyon na rin sa mga napapanahong paksa ngayong araw po na ito mga kabombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.